At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Dito lang yan sa Master Judea Channel. Okay? At syempre, nabulabog ang buong Pilipinas. Okay? Sa mga lumalabas na issue ngayon, sa lumalabas na mga litrato, sa lumalabas na video ng pag-indurso ni VP Sara Duterte kay Camille Villar at kay Amy Marcos Mangay. Yan. So pag-uusapan po natin yan mga kababayan at ilalatag natin ang ating opinyon patungkol po dito. Dahil lahat po tayo nagulat, lahat nagalit. Dahil yung apelyido na gumulo sa apelyidong Duterte, biglang inendurso ng isang Duterte. Abay, nagpabudol ba ulit? Oo. Pero isa lang ang masasabi ko dito. Sa mga nangyayaring ito, malas na ang alyansa. Kaya iniwan ng kanyang mga kasama. Ikaw ba naman, pabangag-bangag, kaiiwan ka talaga. Kaya kung ako sa'yo, iyak ka na. And anyway, the alyansa slate will go down so deep. Okay? Kasi mismong kapatid ayaw sa kanya di ba? Pero nagulat tayo, yung kapatid, kinupkup ng agila. Sa bagay, pwede naman yung agila kumain ng mangga. But anyway, mga kababayan, pag-uusapan po natin yan. Pagbalik po natin. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre pa, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Alright? Okay. At syempre huwag kakalimutan mag-like, share at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Nagbibinata ang boses ni Master Judea, no? Okay, mga kababayan, doon sa recent upload natin, sa pinakabagong upload natin, pinag-usapan natin doon ang nangyayaring dayaan daw, di umano, dyan sa online voting. Alright. At syempre, napakaraming mga OFW na galit na galit. Galit na galit dahil sila daw ay dinadaya. May karapatan naman po silang magalit dahil yung kanilang mga binoto ay hindi lumalabas doon sa resulta ng binoto nila. Okay. So, dugtungan lang po natin ang kukonti ng kaperanggot itong previous topic natin regarding dyan sa dayaan. Kasi ito mga kababayan, galit na po ang ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, ang ating mga kababayang OFW. Yun. Kasi, mga kababayan, feeling nila, at yun ang pakiramdam nila, nadaya po sila. Tayo din naman, hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na ito nga ay pandaraya. Kasi hindi po tayo hindi po tayo nasa-satisfy sa kanilang mga paliwanag. Ang sabi nila, mga kababayan, pinag-isipan, nagkaroon na sila ng maraming dry run, safe naman po ang pag-vote, online voting, and all that. Pero kung safe yan, mga kababayan, kung safe yan, hindi magdududa ang ating mga kababayang OFW, ang ating mga buhay na bayani. Hindi po magdududa yan. Pero dito, the fact na ang mga OFW natin ng mga kababayan ay nag-iingay, nagrereklamo at nagagalit dahil sa pakiramdam nilang pandaraya, mga kababayan, ay hindi natin may aalis yung posibilidad na ito ay pandaraya. Katulad na lang halimbawa nito ni ate. Si ate ay galit na galit at pakinggan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Yan. Nag-start lahat yung online votings ng OFWs. Nakapanghina
nakakagalit kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin. Ayun. Which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin, tapos yung nakalagay sa result of my ballot. Of your ballot. Now, out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban eh. Vote straight. Tapos plus 2 na dalawa na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. Now, Comelec, paki-aksyonan to. Kasi hindi talaga okay. Ang daming galit na OFW ngayon dahil sa resulta or sa niluluto nyo or wow, magic sarap. Oh, magic Ano to? Hello, Garci? Ah, Grabe. As in, aksyonan nyo yan, Comelec. Kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang daw yung naka-enroll dun eh. Tapos yung iba na nawawala ng gana. Hi guys, good morning. so nawawala na daw po ng gana ang ating mga kababayan. Okay? So doon sa mga OFW, wag po kayong mawala ng gana. Bumoto pa rin po kayo. Ha? Boto po ninyo yung dapat nyo iboto kung PDP laban straight, boto nyo pa rin po. Okay? Kasi malalaman naman natin yan pagka nagkaroon ng dayaan, babalikan natin po sila. Okay? Babalikan natin po sila dahil alam nyo naman kung nasaan kayong lugar, kung sino ang matunog, kung sino ang sa tingin nyo ay mananalo dyan sa lugar na yan, kung nasaan bansa man kayo. Now, kapag nanalo, yung binoto nyo, ibig sabihin nagkaroon ng dayaan. So, lalabanan po natin yan. Lalabanan po natin yan at hindi tayo papayag na maupo yung mga nangdaya naman. Okay? Pero, doon po sa mga lumabas, sa encrypted daw di umano na result na yon na nakikita ng ating mga kababayang OFW, may paliwanag po dyan si George Garcia na medyo pipitikin lang po natin kasi medyo kaduda-duda ang sinasabi niya. Dahil ang sabi nila, safe ito. Pinag-aralan ito mabuti. Oo. Walang magiging question dito dahil binabantayan namin to 24 oras. Oo. Kung mga matatalino talaga kayo, alam nyo dapat kung ano ang magiging reaksyon ng mga Pilipino. Kung sakasakali na nagkaroon na kayo ng dry run niyan, nakita nyo na kung ano yung nakikita ng mga OFW ngayon na encrypted na mga sinasabi nyo. Okay? Pakinggan po natin ang sinabi ni Jorge Garcia. Nasaan mo si Jorge? Jorge! Anak ng Tokwa Jorge, lumabas ka. No. Tagal pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Bakit kasi? Bakit yung in-encrypt? Sarili nila yun eh. Dapat ipakita ninyo transparent yung kung sino ang binoto nila. Magkakaroon talaga tayo dyan ng question, sir. Kasi ang nakalagay doon, vote result eh. Vote result. So, ibig sabihin, ang pagkakaintindi ko doon, makikita mo kung sino ang binoto mo mga kandidato. Na dapat, ang lalabas sana ay, wait lang, nasaan yung ano ni Jason Rubrico? Ang lalabas dapat, nawala pinura ko na ata. Jason Rubrico. Hanapin natin. Jason Rubrico is my friend. Ito paliwanag. Ito dapat ang lalabas. Ang inaasahan, ito dapat ang lalabas. Mga pangalan na mga politikong ibinoto ng mga kababayan nating OFW, kasama po dyan kung anong partido sila nabibilang. Pero, sa kasawiang palad, ang lumalabas po ay, nasa na yon? Jason, bayaran muna ako ng account mo. Nasa na?
Nawala tuloy. Ano ba yan? Nasa na? Nawala? Nawala na? Ito. Online voting. Hanapin natin. Online voting. OFW. Yan. Okay. Imbis na ganito po ang lumabas, ganun po ang lumabas, ang lumalabas po ay ganito. Kasi hindi po 'yan ang inaasahan na lalabas ng mga kababayan nating OFW. Ang sinasabi nila, encrypted daw. Totoo naman, encryption po ito. Pero dapat, kung encryption 'yan, wala po tayo makikita dyan na pangalan ng mga politiko. Pero, ang lumalabas dito, yung mga pangalan ng kumakandidatong mga kaliwa at ng mga pangalan na kumakandidato under the alyansa. Kung ito po ay encryption na sinatawag ninyo, hindi magiging consistent ang paglabas nitong mga damuhong kandidato na ito na wala naman nagagawa sa mga Pilipino. Yung mga kabayan black. Paano ngayon ipapaliwanag yan? Kung encryption lang, ayan, puro letters, mga ganyan, tapos koma-koma, wala tayong problema dyan. Kaya lang ang problema dito, lumalabas eh. Lumalabas yung mga pangalan ng mga ugok na kandidato. Pero yung ibinoto ng mga OFW na kandidato, hindi nila makita. Yun ang problema. Pakinggan ulit natin ang paliwanag. Aba, hindi ako satisfied sa paliwanag nito. Mahinang nila lang. Mambubudol din eh. Pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi pare-parehas nga yun, kasi po pwede nating sabihin nakaprogram na. Oo, parehas-parehas talaga yan. Pare-parehas talaga. Kasi nga, kung nakaprogram na, tinatangan nyo naman kami. Ilalagay nyo doon, ito ko, ulitin nga natin. Napakalinaw eh. Napakalinaw ito. Walang hiya kayo. Napakalinaw. Pag boboto ka, ang nakalagay dyan, pagkatapos mong bumoto, ang nakalagay dyan, check your vote. I-check mo kung sino ang binoto mo. Dito pala, nanloloko na kayo eh. Check your vote, tapos ipapakita nyo, encrypted. Dapat, ang nilagay nyo dyan, check encrypted. Hindi, check your vote. Diba? Naglagay kayo ng check your vote, hindi nyo naman pala ipapakita yung pangalan ng mga ibinoto ng mga OFW. Tapos sasabihin nyo pa, umiiwas kayo sa vote buying. Anak ng tokwa kayo, paano magiging vote buying? Paano mapipili ang boto ng mga OFW? Nasa ibang bansa yan. Paano magkakaroon ng vote buying sa mga OFW na hindi nga pwede dapat ilabas yung mga resulta ng boto na yan? Paano nila malalaman na, ito, binoto kita. Bawal nga, di ba? Bawal nga, di ba? Bawal sa guidelines ninyo. Huwag nyo kami pinag-uulol. Vote buying, OFW. Ano yun? Magpapadala sila ng GCash papunta doon sa OFW. Magpapadala sila, pupunta sila doon sa Singapore, pupunta sila sa Hong Kong. Tapos, bibili nyo kanilang boto. Ang babaw na rason nyo, sir. Oo. Ganyan dapat. Check your vote. Ayun. Tapos lalabas, encrypted. Anong boto pinakita nyo dyan? Dapat ang nilagay nyo dyan, check encrypted. Walang Joe talaga,
Tinatangan nyo mga Pilipino eh. Tuloy natin. Jorge, tuloy mo ha. Ayan, pinagtatawanan tuloy kayo. Pero kahit kopyahin nila yung mismong doon na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos Pagbenta ng boto, walang hiya kayo. Sa tingin nyo, yung mga kandidato, magbo-vote buying yan after mong bumoto? Tanga mo. Kasi makikita mo doon, tapos ka na bumoto, ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, nakast mo na yung vote mo, makikita mo na doon yung mga kandidatong ibinoto mo, sa tingin mo yung mga kandidato, mga bobo, nakaboto na yung mga OFW, nakaboto na yung mga Pilipino, tapos ibebenta pa nila yung kanilang boto. Binoto kita, bilhin mo to. Intindi nyo? sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yon. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat Walang hiya ka, ito yung tapos na nga eh. Tapos na nga bumoto, encryption ang binigay nyo. Na dapat sana, lalabas doon yung pangalan ng mga kandidatong binoto. kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papaila. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung Bago i-cast. Ang nakalagay nga doon, check your vote. Ibig sabihin, nakaboto na. Check your vote. Grade 1 tayo. cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Bakit nga lumalabas yung mga pangalan na yon? Kung encrypted yan, puro letra lang yan, mga words, wala dapat pangalan. Encryption nga eh. Encrypted meaning that they are hiding the information. Hiding the information of the candidate, and hiding the legitimacy of the votes. So, dapat walang pangalan. Encryption. Nagawa tayo mga gago. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So Ano hindi yung po yun purpose? nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag Pakita mo na, puro ka later eh. Pakita mo na. na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. Wala. Ita-translate pa pala yun. Wow. Kailan ita-translate yun? Di ba dapat online nga eh? Dapat automatic translated na. Di ba? Ang babaw, sir. Nakakahiya. Hindi lang naman tayo dito ang nagsasabi nito eh. Tingnan natin yung comment ng mga OFW, ay mga Pilipino. Ito nga Ang galit sa inyo 2.6. Ang pinagtatawanan kayo 3.5. Ang naniniwala sa inyo 560 lang. Wala pa sa 10% yan. Ay mayroon naman pala. 5%. Kasi ito 3.5 plus 2.6 6. 6,000 na yan. Mahigit. So, 560 yung naniniwala sa inyo. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga naniniwala sa inyo. Pero kung makikita natin dito, mas marami ang hindi naniniwala sa inyo.
Katulad na lang halimbawa, nitong mga comments na to. Minalas ang Pilipinas dahil sa taong ito. Later, pagkatapos ng eleksyon, pagtapos kayo mandaya, 'di ba? Kaya nga dapat pagka magsasabi kayo na may papakita kayo, automatic papakita ninyo. 'Di ba? So guys, Kasi hindi naman mga bobo mga Pilipino eh. Ayan Palusot lang kayo. Ang sabihin mo kasabwat ka. Di kami pinanganak kahapon Garcia, ayusin mo. Nakikita nyo yung sabi Lorna Celso, kabobohan yan. Sana kunin ka ni Lord Garcia, sinungaling ka Mandaraya. Mabulo ka sa bilangguan pag natapos ang eleksyon Mandaya. Kamananagot kayo sa taong bayan. Ay, grabe, galit ang mga tao. Lumaban kayo ng patas, huwag naman kayong mandaya. Buti nakakatulog pa kayo sa gabi. Ayan Pag sure oy, napipilitan kaya hindi makita. Pag sure oy kasi napalitan na kaya hindi makita. Mekos-mekos. Teka ba, pipindutin mo your vote, check your vote. Tapos papakita sa encrypted. Napakalinaw nung sinasabi doon, check your vote eh. Wala akong makita magandang dito. Magandang comment sa inyo. So, ibig sabihin, lahat ito, hindi naniniwala sa inyo. Sabi pa nito ni Maria Luella Villarin. Sabi niya, why make it complicated when it can be transparent? Voted online pero di mo makita kung sino talaga ang naboto mo. It's sketchy. Comlex says it's encrypted, but how can we trust the system if we can't verify our own vote? Secure and transparent sana, not one or the other. Pinaglululoko nyo tao eh. Kung pwede namang ipakita doon, ang kasi nila, ang rason nila kung bakit ayaw ipakita yung mga binoto na kandidato, dahil baka magamit daw sa vote buying. Tanga. Nakaboto na yung tao, paano ba bibili ng boto nun? Nakaboto na nga eh. Sinong tanga, politiko, ang magbibigay ng bayad na nakaboto na. Ginagawa talaga tayong tanga. Nambubudol tong mga to eh. Katulad nito, mga kababayan, mamaya doon tayo kay BP Sara, yung pag-i-endorso ni BP Sara. Pero dito muna tayo. Mga mamubudol talaga eh. Ito. Ano sabi dito? Pinagtatawanan talaga sila. Kawawa. Nakakahiya. Ito. Ito may 38. Kahit konti lang, yung nagkomento, mas lamang pa rin yung hahaha sa inyo. So ito, ano ang sabi ng presidente noong nakaraan? Kasi ito di ba? Bilang ikaw ay tagapagsalita ng presidente, so kung ano yung sasabihin ng presidente, ikaw ang nagsasabi. So ito yon mga kababayan, noong una. Katulad noong ni George Garcia, nambubudol siya, ito, nambubudol din. Pare-paras na nga sila. In specific instruction po ba sa Presidente, ma'am, sa mga law enforcement agencies ngayong Holy Week? Thank you. Opo, alam naman po natin na may mga pagkakataon na nagkakaroon din pa rin. Hindi natin maiiwasan na mayroong mangyayaring mga aksyon, mga krimen, at hindi dapat matulog. Yan po ang direktiba ng Pangulo. Hindi dapat matulog kahit Holy Week, kahit bakasyon ng karamihan. Hindi dapat nagbabakasyon ang gobyerno. Yan, hindi nagbabakasyon ng gobyerno, sabi niya. Tapos ito, a few days later, ito. Most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po. Itong Holy Week na po ay bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So, yan po. Akala ko ba hindi magbabakasyon ng gobyerno? Bakit gugugulin yung kanyang panahon sa kanyang pamilya? Akala ko ba, yung walang tulugan, medyo posible yon. Pero yung sinabi mo na hindi magbabakasyon ng gobyerno, bakit natulog? Di ba ang presidente ng Pilipinas ay bahagi ng gobyerno? Hindi magbabakasyon ng gobyerno pero
he will spend his Holy Week to his family? Wala namang problema yun eh. Lahat naman tayo, we will spend our week, Holy Week in our family. Oh, pero sana, hindi kayo sinungaling. Sana, hindi kayo kumakain ng suka nyo. Sasabihin mo, no, isang linggo, ang direktiba ng Pangulo, hindi magbabakasyon ang gobyerno. Tapos ngayon, yung Pangulo, will spend the Holy Week to the family. Wala tayong problema doon. Kaya lang, mga sinungaling kayo. Diba? Mga sinungaling kayo. Claire Castro. Oh. Diba? Doon mahuhuli. Napakasisimpleng bagay lang nito, mga kapatid, mga kababayan. Napakasisimpleng bagay sana. Pero, kung yung simpleng bagay nga, nagsisinungaling sila, papaano? What more? Yung malaki pa. Diba? O, talo na tayo dito ngayon. Kay BP Sara Duterte. Maraming nabuwisit kay BP Sara Duterte. Ang mga nagsasabi nga, ay, nagpabudol ulit si BP Sara Duterte. Tingnan natin, mga kababayan. Kasi, eto po, yung... Kaibigan pa rin kami. Bago umuwi, si BP Sara Duterte, galing dyan sa Netherlands. Ito po yung sinabi ni BP Sara Duterte. Ano? Ito po yung sinabi niya. Kaibigan pa rin kami, ma'am. Hanggang ngayon, wala namang problema doon. I think, siguro, I would like to believe, I do not know her side, but I would like to believe that the friendship is already beyond politics dahil sa mga nangyari. Hindi magandang nangyari at meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So Yan, okay? So, kahit daw sa kabila ng mga kababayan ng mga nangyayari sa politika, nagkakaroon pa rin pala sila ng pag-uusap ni Amy Marcos. Alright? Kasi hindi naman natin may tatanggi magkaibigan itong dalawa eh. Okay? Kaya nga nangyari na ito eh. Kaya nga ito na I would like to believe it's sumunod na mga kabanata. Sana ba yun? Ayan. Ito na ang mga sumunod na kabanata. Nagkakaroon po. Ang sabi naman ni BP Sara Duterte before siya umuwi, magkakaroon ng political collaboration, political alliance sa kanyang pakikibahagi dito sa 2025 midterm election. No? So, marahil, ito mga kababayan, ay sinasabing tactical political alliance. Okay? Ang dami, magkakaiba yung reaction ng mga tao, mayroong mga naguluhan, mayroong nagalit. Pero kung bubuksan po natin, ako hindi ko ginajustify, hindi ko ginajustify. So I'm just being open-minded. But for sure, ayoko si Amy Marcos. Okay? Ayoko si Amy Marcos. Pero ang sinasabi lang natin dito, ginagawan po natin, binibigyan natin ang kaliwanagan itong mga pangyayari. Okay? Kung magiging open-minded ka, sana parang ano yun scam, open-minded. Dapat marunong ka mag-accept ng mga possibilities. Oh, well, I will accept the possibilities, but for now, I still don't like Amy Marcos. Okay? Pero sa mundo ng politika, mga kababayan, lahat yan posible, no? Lahat posible. Diba? So ngayon, kung sa dinami-dami ng politikong tumatakbo, sa Pilipinas ngayong midterm election, hindi ba tayo nagtataka kung bakit siyam lang yung senatorial candidate na napili ng PDP Laban? Actually, dapat 6 nga lang eh. 'Di ba? 6 nga lang, tapos may nadagdag na iba, which is mga adopted candidates na ibang partido. Pero doon pa lang, sa siyam na yun, magtataka ka. Kasi po pwede namang ang dami-daming tumatakbo naman dyan na independent candidates, di ba? Marami. Pero, naging 9 lang. O, naging 10 na lang. Naging 10 kasama si Doc Mata. Di ba? So, ibig sabihin, posible na ito ay naging, ano ba tawag dito?
Alam ko na dyan sa loob ng PDP Laban, meron dyan lahat yan, mga matatalino. Sa tingin ko, talagang gusto ni Pangulong Duterte na talagang sure win ang PDP Laban. Kaya nga, imbis na kompletohin niya, sana nilagay na niya si Willie Rebillame, di ba? Kasi sikat yun Willie Rebillame, kasi kahit papaano, kaibigan naman yun ni Senator Bongo, lagi nga niya kasama Pero hindi ginawa ni PRRD yun. Dahil siguro may iniisip o nag-iisip si Tatay Digong ng mga political tactics para mapanindigan talaga yung sinabi niya na don't worry, I'm telling you, we will win. Alam natin, si Pangulong Duterte is political genius ito. Hindi pa ito natatalo kahit sa anong laban ng politika. Si Pangulong Duterte. Okay? So, eto, mga kababayan, sa tingin ko, etong si Pangulong Duterte ay nag-iipon lang na maraming allies para ma-prevent ang pag-impeach kay VP Sara Duterte. 'Di ba? So ito po mga kababayan yung 10 choice po 'yan. Choice po 'yan, personal choice po 'yan ni Pangulong Duterte. So sa tingin nyo, mag-isip nga ho kayo, bakit nag-iwan si Pangulong Duterte ng 2 slot? Pwede naman niyang punuin, umpisa pa lang Ang dami-daming tumatakbo dyan 'di ba? Pero sa tingin ko, naghahanap siya ng tunay na mga alyado. Nakikiramdam kung sino ang maaasahan, mapagkakatiwalaan. At sa tingin ko, itong pagkakapasok ni Camille Villar diyan sa alyansa, isa yan sa mga taktika na may kinalaman si Duterte. Para makita ng PDP Laban candidates at ni Pangulong Duterte mismo, which is the chairman of the PDP Laban, kung ano yung mga galawan sa kabila. Kumbaga, spy ba? Spy. Kasi, the time na lumabas or ipinakulong si Pangulong Duterte at kinidnap, yung tatay ni Camille Villar, yung nanay ni Camille Villar, yung kapatid ni Camille Villar, kinundi na yung pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte. Pagkakakidnap pala. So, kayo tatanungin ko, ano ba naiisip nyo? Kasi ako, parang isa ito sa mga political tactics na naman. Kasi, di ba po, pwede naman kumpletuhin, ba't hindi kinumpleto? Sa akin, naghahanap sila nagtitimbang sila ng iba pang kandidato na po pwede nilang maging alay. Di ba? Yung 10, sa tingin ko, personal choice na ni Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte ang bahala doon sa pagdadagdag. Kung sino man ang gusto niyang idagdag. Diba? So now, kung halimbawa, sa tingin natin, diba, aminin naman natin sa hindi, meron naman talaga na mahina diyan sa PDP Laban. Diba? Hindi pa tayo sure. Ngayon, nakikita natin na dinudumog talaga ang PDP Laban. Pero hindi natin hawak ang utak ng mga Pilipino. Diba? Hindi natin ang hawak ng mga Pilipino kung sino ang kanilang mga boboto. Ngayon, naniniwala tayo na iboboto nila ang PDP Laban. For sure, naniniwala tayo doon. Kasi nakikita naman natin doon sa mga rally ng PDP Laban candidates, dinudumog po talaga sila. Pero what if, let's be open-minded, meron talaga dyan na hindi sila iboboto. Kasi may nagsasabi dyan na vote straight, pero baka mamaya hindi naman pala vote straight. Diba? O hindi may malalaglag pa rin tayo na kandidato. So wala akong papangalanan, pero alam naman natin na sa isang political slate, meron diyang malakas, meron din diyang mahina. At alam ko na we both agree to that. Pero, ang sasabihin naman nyo, kaya nga tayo nagpapakahirap, kaya nga natin pinananawagan na vote straight PDP Laban. So once again, hindi po natin hawak ang utak ng mga Pilipino. And that is the reason why I think Amy Marcos and Camille Villar came in. Ako walang duda, wala akong duda kay Camille Villar. Pero dito kasi kay Marcos kay Amy Marcos. Ito mga Marcos ang naging dahilan kung bakit naging magulo ang buhay at pangalan
at pamilya ng mga Duterte dahil sa mga Marcos. So, ako nagdadalawang isip pa rin ako kay Amy Marcos. Actually, hindi ako nagdadalawang isip. Ayaw ko talaga sa kanya. And now, I will focus on Duterte. Kasi, mas maniniwala ako kay PRRD eh. Pero, at the same time, I will wait for BP Sara's explanation. Ang sabi, after Holy Week, maglalabas siya ng statement regarding dito sa pag-endorso niya kay Amy Marcos at Camille Villar. We will see kung ano ang dahilan. Baka naman yung dahilan niya makapagpabago sa ating isipan. Kasi ang iniisip ko, katulad na sinabi ko kanina, gumulo ang buhay ng mga Duterte dahil sa mga Marcos. So lahat tayo galit sa apelyedong Marcos. Pero kung halimbawa, gumawa ng move si Amy Marcos para ipahinto ang kaguluhan, kagaguhan, katarantaduhan, kabulastugan ng kanyang kapatid, mag-file siya ng impeachment, panagutin niya ang kanyang kapatid sa mga kasalanan na nagagawa ng mga kaalyado niya sa politika, baka magbago isip natin. 'Di ba? So ito mga kababayan, tingin ko ito ay may kinalaman sa tinatawag nating political alliance, political tactics para mas lalong lumakas ang PDP laban. 'Di ba? Now, kung malakas ang PDP laban, sabihin na, ngayon malakas, alam na natin 'yon, pero 10 lang. Kulang pa tayo ng 2. 'Di ba, the more the merrier? Pero ako, Duterte straight, matik na 'yan. Mamimili pa rin ako ng idadagdag ko. Kasi gusto kong idagdag dyan yung talagang mapagkakatiwalaan at hindi ipagkakanulo ang ating mga kandidato na sinusuportahan. So now, kung halimbawa, katulad na sinabi ko kanina, may mahinang kandidato sa PDP laban, although pinapanawagan natin, both straight PDP laban, malay natin na may malaglag dyan. Pero, kung makakapasok naman si Villar, atin pa rin yan. Nagdadalawang isip ko kay Amy Marcos. Kung sa atin ba talaga yan. So long as hindi niya kinukundi na ang mga ginagawa ng kapatid niya, hindi niya pinapanagot ang mga may sala sa bayan, hindi pa rin ako magiging kumbinsido. Basta isa lang ang alam ko ngayon. Ang alyansa ni Bongbong Marcos will go down too deep na maaaring hindi na sila makagulapay, makabangon, dahil mismong kaalyado nila, iniiwan sila. Mismong kapatid niya, ayaw pumampi sa kanya. No? Okay? So, eto mga kababayan, ang purpose naman natin dito, kaya both straight Duterte, di ba? Para hindi ma-impeach si Bibi Sara Duterte. Para hindi ma-impeach si Bibi Sara Duterte, para makauwi si President Duterte, at ang pinaka-importante, makapasok si Pastor Apollo Sikibuloy para targetin niya ang mga kurap na politiko na naghahari-harian sa ating bansang Pilipinas. Okay? Basta number 1 dapat sa listahan natin, si Pastor Apollo Sikibuloy, dahil nakakasiguro ako, hindi tayo mapapahiya sa kandidato na ito. Dahil paulit-ulit nating sinasabi, si Pastor Apollo Sikibuloy number 53, wala pa sa politika, marami nang napatunayan sa buhay, sa pagkakawang gawa, pagtulong sa tao, at sa pagiging leader diyan sa kanyang organisasyon na Kingdom of Jesus Christ. Alam nyo, umaapaw-apaw ang pagbilib namin sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi dahil sa SMNI kami nagtatrabaho or talent kami ng SMNI, pero dahil yun po ay nakikita namin, nararamdaman namin na itong mga ito ay mabubuting tao at bawat isa sa kanila, isa lang ang pusong Pastor Apollo Sikibuloy, at lahat yan, tatak Duterte. Hindi nababayaran, may paninindigan, may prinsipyo, mula sa kanilang pastor hanggang sa kaliit-liitan na kanilang miyembro. At syempre, PDP laban slate.
mga kababayan. And I will think of Camille Villar. But Amy Marcos, they are the reason. That surname is the reason kung bakit nagkabulbol, nagkagulo-gulo ang buhay ng ating pinakamamahal na mga Duterte. Okay? But basta ito ang ating tatandaan, mga kababayan. Si BP Sara Duterte, paulit-ulit niyang sinabi. No? Paulit-ulit niyang sinasabi na bumoto tayo ng maayos, ng matino. Gamitin natin ang talino natin. Maging matalino tayo sa pagboto. If we are going to read between the lines, endorsing any candidate doesn't mean that you need to vote for them. I think it's just a matter of friendship. It's a matter of respect. It's a matter of pagtanaw ng utang loob bilang kaibigan. But it doesn't necessarily mean that you need to vote for them. Yun lang po sa akin, mga kababayan. Alright? So, political tactics man yan, or whatever reason, ako naniniwala ako na si BP Sara Duterte have learned a lot of lesson. Naniniwala ako na si BP Sara Duterte has learned a lot of lesson doon sa nangyaring eleksyon sa 2022. And I know na BP Sara is matalino, and I know na hindi niya nahahayaan na maulit pang muli yung nangyari dati. So, we don't need to be judgmental. Hindi natin kailangan na maging matalino kay BP Sara Duterte because we know for the fact that she is a lawyer. Matalino yan. Diba? Pero nabubudol din. But the thing is, nagpaumanhin na siya. Humingi siya ng tawad, lalong-lalong sa KOJC, doon sa maling desisyon niya. And do you think BP Sara Duterte will make the same mistake considering na nasira sila dahil doon sa mistake na nagawa niya? I don't think so. This is just a part of it, I think. But, hindi ko kayo pinipilit. For me, I will think about it. And for now, sa puso ko, ayaw ko si Amy Marcos. But who knows, in time, kung tawag dito, makukonvince tayo sa paliwanag ni BP Sara Duterte. But for now, my heart and my mind ay sumisigaw. Ayoko talaga kay Amy Marcos. Alright? So anyway, mga kababayan, we'll see. Alright? We'll see. Tingnan ko muna natin yung si Attorney Torion. Attorney Israelito. Baka may post na. Lito Torion. Attorney Israelito Torion. Yan. Baka may post na siya regarding doon sa page na gagawin nila. Ito na. Ito yung vote guard, mga kababayan. Okay? So ilagay ko yung link. Nasaan ba yung link nito? Wala yun. Okay, so ito na po. Nandito na po. Yung pinag-usapan natin kung saan po pwede magreklamo yung ating mga kababayang OFW. Ito na po, mga law students po. The student po ay nagbuklod-buklod upang matugunan ang hinaing ng mga pag-aalala ng OFW as Filipino overseas voters sa online voting natin ngayon. Lahat po na may mga complaints or hinaing sa online voting, i-access lang po ang link. Nakalagay. Saan yung link? Where is the link? Nasaan yung link? Sino? Okay. Basta ilalagay ko yung link, Hanapin ko yung link po. At ilalagay ko doon sa comment section. Yung mga kapatid nating OFW, pwede kayo dyan magreklamo. Vote guard, pantay boto, low student, volunteers. Okay? Okay. So, mag-join po tayo dyan, wala pa yung link dito. Hanapin ko yung link. Alright?
So, anyway, for now, dyan lang po muna, mga kababayan, at magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating upload, mga live. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. To God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.